experience, pero meron din namang hindi man. First time, tumatak talaga sa kanya yung kanyang karanasan. Bakit kaya? Alamin natin yan sa kwentong inalam ni Oscar Oida. Naku. Para sa estudyanteng si Noah, one for the books ang pagpapatato. Lalo pa nang ma-achieve ang gusto niyang disenyo. Pero talagang tumatak kay Noah ang huli niyang tattoo session. Hindi dahil sa kanyang new look, kundi si Noah nagdilim ang paningin, natulala at biglang nahilo sa gitna ng tattoo session. Anyari? Hindi na raw bago kay Noah ang pagpapatato. Sa katunayan, mayroon na siyang minimalist tattoo sa braso at batok. Pero ito palang daw ang unang beses na ang tattoo session nagdulot ng kakaibang side effect. Yung bayaw ko po, nagsabi po sa akin, may kilala daw po siyang tats po. And di ko po alam, bigla na lang po siyang pumasok na gusto ko po na magpatato. Painless pa raw noong umpisa ang tattoo session. Pero nang tumagal na ng ilang minuto, dito na may naramdamang kakaiba si Noah. Blurred na po yung paningin ko, pero hindi ko pa po pinansin yung time na nun kasi kala ko po normal lang. Kakaramdam po ko ng hilo, tas pagkamanhid po ng katawan. Kitang-kita sa aktwal na video ang biglang pagtulala ni Noah. Unti-unti pa'y tila matutumba na ito sa kinauupuan. Ang tattoo artist, tinapik-tapik na ang binata para magkamalay. Blackout na po talaga yung mata ko at saka naririnig ko na lang po sila doon. Pinipilit ko pong buksan yung mata ko kasi akala ko po nakapikit lang ako ng time na nun. Ayon sa cardiologist na si Dr. Paul Jan Ablaza, maaaring seizure ang nangyaring pagkatulala ni Noah habang nagpapatattoo. Meron po kasi tayong mga tinatawag na seizure disorder kung saan yung pasyente po ay hindi ho nagkakaroon ng pangingisay. Nawawalan lang po sila ng malay. Nagkaroon daw po siya ng tunnel vision na nagdilim yung kanyang paningin, hindi na niya naalala yung mga nangyayari. Yung pong deprivation ng tulog or maikling tulog or walang tulog can actually increase the risk for us to have seizure. Si Noah, aminado na hindi nakapaghanda ng maayos bago magpatato. That time po kasi hindi po talaga ako nakapag-prepare kasi puyat po ako noon and then hindi po ako gaano nakakain. Parang nagmi-mix po yung emotion ko noon na parang bigla po akong ulit kinabahan no. Nasaya po ako noon time na kasi po natapos ko po yung session na po noon. Paglilinaw ni Dr. Ablaza, Yung pong pagtatattoo ay hindi naman po nakakakos ng pagkawala ng malay. In fact, ang common complications po ng tattoo is more of cutaneous infection or allergy po doon sa dye na ginagamit sa tattoo. We have to look for a reason kung bakit po siya nawalan ng malay at hindi naman po sa tingin ko tattoo yung nag-cause ng pagkawala niya ng malay. Payo naman ng professional tattoo artist na si Neil Campo. Maliban sa design, kailangan sure na kayo sa design, kailangan ready yung katawan nyo. Kapag tinatatuan kayo, under stress yung katawan nyo. So, kailangan nyo ng energy. Malaking tulong yung una sa lahat yung pagtulog. Tapos yung pagkain, kailangan at least an hour before. Kailangan makakain ka na full meal, especially kailangan maraming carbs. Dapat alam mo kung saang parte ng katawan magpapatattoo. Least painful raw ang mga parte na makapal ang balat at body fat gaya ng braso at hita. Pinakamasakit naman daw ang mga parte na maraming ugat at mabuto gaya ng dibdib, ulo at palad. Lalo na yung sternum sa gitna. Masakit yan. Hindi siya advisable sa first timer din. Ito po siya, sobrang nipis ng skin dito. Bago magpatattoo, siguro hindi na kumuha ng clearance sa inyong doktor, lalo kung may nararamdaman ng sakit gaya ng sakit sa puso, diabetes at sakit sa balat. Ito raw kasi ang mga kondisyon na mataas ang risk sa side effects at complications. Para kay Noah, naging malaking leksyon sa kanya ang naranasan. Kailangan po condition po yung katawan natin and nakakain po tayo ng maayos. Siguro po hindi po ngayon. Baka next year pa po magpapatatso. Sa bawat gawain, may mga reaksyon ng katawan na dapat bantayan, gaya na lang sa panghabang buhay na tattoo. Pero sa tamang paghahanda, kaligtasan ang siguradong tatatak. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong dapat alam mo.